Hello mga ka-angels and welcome back to my channel. Happy Preach! Thank you so much po sa lahat naman ng subscribe sa aking YouTube channel. Thank you sa paniniwala at sa pagsuporta sa main goal ng channel na to na makapagbigay ng magagandang advice at inspiration sa ating mga kababayan. Now, we have a new topic or very interesting topic na pag-uusapan. So, 10 minutes lang po ang tinatagal ng aking video kaya hindi po ako pwedeng ang dami-daming sinasabi at hindi pwedeng masyadong matagal. Kaya binibilisan ko po ang pagsasalita. Okay, ngayon, our topic for today is paano maging magaling sa klase. Okay? So, ang pag-uusapan ngayon is hindi lang for academic, but in character also. Okay? So, meron po ako ditong tinitignan na kopya. It's because kanina sinulat ko siya. Minsan kasi nakakalimutan ko, kaya kailangan ko ng script. Kaya minsan sinusulat ko. Kasi minsan, pag nag-video ko, meron akong mga nakakalimutan na gusto kong sabihin. Kaya, nilalagay ko siya, sinusulat ko. Ayan. So, kung nakikita nyo, sinusulat ko siya. Okay? So, paano maging magaling sa klase? Okay, ang tunay na matalino is yung, alam mo yung willing to accept, ina-accept mo or ina-acknowledge mo yung pagkakamali mo or mistakes mo because that's the time na you are ready para mas matuto ka palalo. Okay, yung para sa akin yung tunay talaga na matalino, no? Okay? Ngayon, gusto ko lang congrats sa lahat ng mga nag-graduates ngayong taong ito and lahat ng mga pumasa in yung mga honor and yung naka-akit stage. Congratulations to all of you. So, sa may honor ka man sa wala or may award ka man sa wala, basta pinasa mo lahat ng subject mo, congratulations to you and you are in the next level. Okay? Ngayon, kung gusto mo maging achiever, makikita mo na ay parang hindi ka achiever this year, parang nakukulangan ka sa performance mo, gusto mong makaakyat ng entablado at makakuha ng medal. Well, this video is for you kasi tuturuan kita kung papaano maging top sa klase or maging achiever or papaano maging magaling sa klase. So, this video is perfect dahil para sa ito. Okay? Kaya dapat patapusin mo hanggang sa dulo. Okay, so by the way, I am a licensed teacher. I am a public school teacher and para sa akin, ito yung mga opinion ko at kailangan mo para talagang makakuha ka ng mataas na grado or maging achiever ka sa schools. Okay, so unang-una, para maging magaling ka sa klase, both academic to tsaka character. Okay, so kapag nagdi-discuss yung teacher, kailangan nag-note ka or nag-jot down ka. Lahat ng sa tingin mo importante na sinasabi ng teacher, kailangan sinusulat mo. Kasi minsan binabalikan niya ng teacher. Pagkatapos yung iyong mong kaklase, kung hindi nakinig, hindi niya masasabi yung tamang sagot. Kailangan nagsusulat ka and magagamit mo yan kapag nag-review ka, pag nag-exam ka, or meron kang mga long quiz. Number 2, palaging maging attentive sa sinasabi ng guro. So kapag nandiyan yung guro, kailangan nakikinig ka palagi. Attentive ka. Wag ka na muna makipag-usap sa klase mo. Pakinggan mo na muna yung teacher mo at makipag-cooperate ka na muna sa discussions. Number 3, pag walang gustong sumagot ng tanong, ikaw na ang sumagot. Kasi it doesn't matter kung tama man or mali ang sinasabi mo kasi i-correct naman ni ng teacher. Ang importante, nakipag-cooperate ka sa discussion and then na-say by the bell mo sila kasi kesa naman pagkalitan kayo ng teacher, mas maganda na sabihin mo na lang kung ano yung sa tingin mo tamang sagot. Malay mo, tama din naman yun. And yung teacher kasi minsan kapag nagra-rank yan or nag-grading yan, hindi naman niya ibig sabihin na palagi na lang kung tama or palagi na lang mali ang sinasabi mo. Ang tinitingnan dito ng teacher is yung nag-e-effort ka talaga na sumagot sa discussion. So, plus points yon. Okay, number 4, magkaroon ng study habit. Okay, strictly study habit. Hindi yung mag-aaral ka lang kung kailan mo lang gusto. Dapat talagang meron kang sinusunod na schedule and hindi ka pwedeng maistorbo sa oras at araw na yan kasi kailangan mo mag-aral. Okay? Number 5, take your vitamins. Dapat meron kang iniinom na vitamins. Okay? Para maging active and maging sharp yung memory mo.
talagang hindi mo nakakalimutan basta-basta yung mga lessons mo and naging active yung body mo for activities and kung ano po yung mga ginagawa niyo sa school. Kailangan yung talagang meron kang yung pag-iisip mo talaga maganda, okay? And then, number 6, eat your breakfast in the morning. So, walang papasok sa utak mo or sa isip mo sa lahat ng mga discussions nyo kung gutom ka or walang laman yung tiyan mo. So, kailangan meron yan. Meron kang healthy breakfast talaga na kinakain bago mag-school para talagang energized ka, very active ka. Hindi pwede na walang laman ng tiyan. Okay? Number 7, make sure na sumali ka sa mga extracurricular activities and be competitive. So nakakatulong yan, no? Kasi sa mga extracurricular activities, minsan pag hindi ka masyadong mataas sa mga exams, nahihila yan ng mga extracurricular activities. Pag hindi ka naman masyadong mataas sa extracurricular, mataas ka naman sa mga exams mo, talaga nahihila yan. So dapat kailangan pumantay siya at bumalanse siya kung pwede. Pero kung hindi naman, dapat meron ka talagang magaling sa isa sa mga academic or activities. Pero kung both, mas maganda. Okay, so kailangan meron ka dyan kasi meron din naman yan sa grade, may points din yan. So, lalo kapag nanalo ka, ma-awardan ka sa matataas yung, halimbawa, for example, sa press conference, di ba, sa mga school paper. So, kung manalo ka, meron kang points niyan sa English mo. Okay, so depende kasi sa subject yan eh. Kaya dapat meron kang activity sa sinasanihan. Pag may pinapagawa, number 8, pag may pinapagawa ang teacher mo, role or duties, kailangan galingan mo. So, dapat kapag may pinapagawa ang teacher, kailangan pinagbubutihan mo, pinaghuhusayan mong ginagawa mo kasi naka-record yan lahat. Pati mga character niyo, mga pag-uugali yun, naka-record yan lahat. Kaya kailangan magaling ka sa ganyan kasi papasok yan sa points or sa performance. Number 9, you need to be active in discussion and activities. Yan na. So, kailangan talagang sumasagot, nakikipag-cooperate ka, you are nakikipag-collaborate ka sa mga schoolmate mo or sa mga classmate mo, and talagang very active ka sa discussion and activities kasi may plus points din yan. Okay, number 10, maging mabuting bata o responsableng bata sa loob ng classroom. So, ayan na. So, kasi papasok yan dito sa values sa edukasyon sa pagpapakatao, yung pag-uugali natin. Kasi isipin niyo, mataas ka nga doon sa mga test, pero hindi naman nakikita sa talagang ginagawa mo sa actual, hindi ka naman mabuti at masunuring bata. So, baliwala rin yun. Pwedeng maka-apekto yun sa grade mo kapag medyo hindi maganda yung character mo sa school. Kailangan maganda yung pag-uugali mo. Okay? And then number 11, you don't need to be perfect student. You just have to do your best. So, kailangan gagalingin mo sa lahat ng bagay na gagawin mo. Okay? So, gagalingan lang. Hindi mo kailangan maging perfecto sa lahat na yan. Makuha mo lahat ng yan. Hindi kailangan. Ang importante is magawa mo yung best mo. Huwag mong ipepresyo yung sarili mo. Okay? Just do your best kung ano talaga yung kakaya mo. At least, sa huli, wala kang pagsisihan kasi ginawa mo yung best mo. And then number 12, pray to God na maging inspired ka sa school. So, everyday bago ka umalis, papunta ng school, kailangan nagpipray ka kay Papa Jesus na talagang gabayan ka, naging active ka sa school, wala mangyaring masama sa'yo, talaga makapag-participate ka sa discussions. Okay? So, yan lang po ang mga tips ko na maaaring makatulong sa inyo. Okay? Ngayon, kung nasa vacation mode ka pa, well, isave mo na muna yung video ko and later mo na siya panoorin kapag ready ka na at malapit ang pasukan. Pero, pag gusto mo naman panoorin yun, talagang maghahanda na ako, mag-ready na ako para sa susunod na pasukan. Well, pwede mo na siyang panoorin anytime. It's up to you. Okay? So yun lang po. Asa na naintindihan nyo kahit medyo mabilis kasi 10 minutes lang ang itapagal ng video kaya binibilisan ni teacher. Okay? So yun lang po ang aking mga tips para maging magaling ka sa klase. Both academic and in character. Okay, so kailangan meron kang isa sa mga yan or may 6 ka, may 7 or may 9 mo lahat ng yun makuha mo. Well, congratulations to you dahil talagang makakuha ka or ng mataas na grade or magiging achiever ka. Okay? So, yun na po. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening hanggang sa susunod natin mga video. Salamat sa pagsuporta. Just subscribe to my YouTube channel. Okay? So, that's all. Thank you.
Bye-bye.